Kailangan nating bantayan mabuti ang babaeng to. Oo, dahil malaking pera ang makukuha natin dito. Sayang at mukhang masarap din sana itong tikman. Oo nga, maputi at makinis pa at isa pa. Di pa rin naman ako nakakatikim ng buntis. Kung papala rin sana ngayon pa lang. Nagising ako dahil sa malakas na tawanan. Halos sa aking mga matay na nalabo pa ang aking paningin, tila umiikot pa rin ang paligid ko. Pinilit ko munang pakalmay ng aking sarili bago muling dumilat. Naaninagan ko ang ilang liwanag lamang, ngunit mas nananaig ang kadiliman. Hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng amoy ang aking naaamoy, masangsang at mabaho. Nang ipalibot kong aking paningin, doon ko napagtanto, nasa isang abandonadong bahay ako. Puno ng alikabok ang lugar na to. Pinilit kong gumalaw pero kaagad ko ring naramdaman na nakataling ang aking dalawang kamay, ganoon din ang aking mga paa. Nagsimula akong matakot at kabahan, lalo na nang biglang bumukas ang isang pintuan. Gising na pala si Sleeping Beauty. Sigaw ng isang lalaki habang nakatingin sa akin. Ang akala ko kailangan pa ng isang halik, ay talagang susulitin kong halik na yon. Sambit naman ng isa at dinilaan pa ang laway nito, tsaka sila sabay-sabay na tumawa ng malakas. Kinilabutan ako sa sinabi ng lalaking yon. Nasaan ako? Anong kailangan niyo sa akin? Please, maawa kayo. Buntis ho ako. Naluluha akong pakiusap sa kanila. Miss, huwag kang mag-alala. Wala kang atraso sa amin. Napag-ugtusan lamang din kami. Ngayon, kung inaalala mo kung nasan ka, hindi namin masasagot yan. Pwede naming sagutin, basta ba, blowjob mo kami. Nagtawanan muli ang mga ito. Mas lalo akong natakot at pakiramdam ko. May masama silang binabalak sa akin? Ano bang nangyari? Paano ko napunta rito? Napapikit ako upang alalahanin ang nangyari bago ko mapunta sa lugar na to. Napadilat ako nang maalala ang wedding namin ni Apollo. Am I still wearing the gown pero puno pa ito ng dugo? Oh my gosh, sino bang may gawa nito? Ang mga anak ko, nasaan sila? Ligtas ba sila? Sino bang nag-utos sa inyo? Baka po pwedeng pakawalan nyo na ako, doblehin ko ang binayad nila sa inyo. Nako, miss, hindi kami bumabaligtad sa kung anong trabaho namin. Kung sino na unang mag-utos at magbabayad, siyang susundin namin. At isa pa, hindi kami tanga para hindi malaman na baka may naghahanap na sa yung mga polis. Ayaw namin makulong, madalang ang good items doon. Paliwanag ng tila leader sa kanila bago nagtawanan muli ang mga ito. Ilang sandali pa may narinig na akong tunog ng isang takong. Mabilis akong napatingin sa pintuan at halos napaawa ang aking labi at nanlalakay ang aking mga mata nang makita ko sino to. Oh, gising na palang malanding higad. Nakangiting sambit nito na halos umi-echo na sa loob ng kwartong yon. Athena, naiiyak kong sambit. Paano? Paano ka nakalabas ng kulungan? Halos mapailing ako at hindi makapaniwala. Oh, bakit naman umiiyak ka? Wala pa naman akong ginagawang masakit sa'yo eh. Hindi mo man lang ba ako na-miss? Umiling ako. Parang awa mo na. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang mabilis lumapit sa akin si Athena at inina nito ng malakas ang aking buhok. Punyeta ka, dapat ang isasagot mo lang, oo, hindi mo ba ako na-miss? Wala pa akong ginagawa pero kung makaiyak ka dyan, para ka lang namatayan. Galit nitong sigaw, kasunod ang malakas sa sampal. Parang awa mo na. Umiiyak kong sambit at paulit-ulit dumadaing sa bawat pagsampal sa akin ni Athena. Wala akong pake kung pagsawaan niya akong sampalin. Basta wag niya lang sasaktan ang anak ko sa aking tiyan. Gustong gusto kitang patayin. Ikaw ang dahilan kung bakit di na kami nagkabalikan pa ni Apollo. Ikaw ang dahilan kung ba't nawala sa akin ang pamilya ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala sa akin pati si Vito. Papatayin kita. Papatayin kita pero hindi pa ngayon dahil kulang pa kayo. Dapat kumpleto kayo dito ng mga anak mo. Huwag kang mag-alala. On the way na sila. At malakas na tawa ang pinakawalan nito. Napatigil ako sa aking pag-iyak. Hindi, Athena. Huwag mong idadamay ang mga anak ko. Parang awa mo na. Ako na lang saktan mo, please. Humahagulhol kong iyak. Sa totoo lang, ikaw naman talagang may kasalanan eh. Pero kasi kung ano ang puno, siya din ang bunga. Pare-parehas kayong mga mang-aagaw. Kung hindi lang umepal si mommy noon, malaki na rin sanang anak namin ni Apollo ngayon. Napakunot ako ng noo sa huling sinabi ni Athena. Anong ibig mong sabihin? Anak ninyo? Napangisi naman si Athena.
Tingnan mo nga naman. Ang akala mong perpektong relasyon ay puno pa rin pala ng sikreto. Hindi pa pala lahat sinabi sa'yo ni Apollo. So ngayon alam mo na. Oo, nabuntis ako noon ni Apollo. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Hindi. Hindi yan totoo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kapatid lang ang turing niya sa'yo. Ah! Sinampal akong muli ni Athena at hinila muli nito ang aking buhok dahilan kaya napatingala ako sa kanya. May kapatid bang naghahalikan? May kapatid bang nagsisex? May kapatid bang muntik ng magkaanak? Tell me, Melody. Umiling ako. Hindi ako maniniwala sa sasabihin ng babaeng to. Alam ko hindi yun magagawa ni Apollo. Alam kong kapatid lang ang turing niya kay Athena. Kahit kailan hindi sumagi sa isip niyang magagawa yun ni Apollo. Ikuha niyo ako ng upuan. Sigaw muli ni Athena at dali-daling sinunod ng mga tauhan nito. Naupo to sa harap ko habang naka-cross legs. Hay nako, Melody. Tanga ka talaga. Hindi mo man lang ba naisip kung bakit may nursery room sa mansyon? Because it's for our child. No, para yun sa anak namin na hindi ko naprotektahan. Mag-isip-isip ka nga. Kaagad-agad magpapagawa si Apollo ng ganon? Wake up, Melody. Apollo is not a saint. He's just a man na kailangan din ng babaeng magpapainit sa kanya sa kama nung hindi pa kayo magkakilala at ako yon. He's fucking crazy about me before you came. Bitawan niyo ako. Ano ba? Saan niyo dinala ang anak ko? Malakas sa sigaw iyon at papalapit sa kanilang pwesto. Pamilyar kay Melody ang boses na yon, ngunit hindi siya sigurado dahil nag-hysterical ang babae. Kapwa na lamang napatingin si Melody at Athena nang biglang pumasok ang dalawang tauhan habang bitbit ng mga ito si Tani. Tani? Naiiyak na bulong ni Melody habang may mga pasa at dugo ang labi nito. Madam, ang lintik na babaeng to, nilaglag tayo. Galit na sambit na isang lalaking may hawak kay Tani. Mabilis na tumayo si Athena. Kinuhang buhok ni Tani. Punyeta ka talaga. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na kapag pumalpa ka sa trabaho, papatayin ko kayo ng anak mo? Talagang wala kang takot, no? At malakas sa sinampal nito si Tani. Umiiyak na tumingin sa kanya si Tani. Bakas na bakas ang sakit na nararamdaman nito. Stop, Athena, please, stop. Umiiyak na sigaw ni Melody. Huwag mo siyang saktan, maawa ka naman. Pati ba naman tong babaeng trumaydor sa'yo, kinakaawaan mo? Hindi mo ba alam na siya ang ginawa kong tulay para malaman ko kung kailan ang kasal mo at para makuha kita? Dapat nga magalit ka sa kanya eh. Sunod-sunod na tawa ang pinakaula ni Athena. Umiiling si Melody habang umiiyak. Alam niya sa kanyang sarili na napilitan lamang ito. Marahil si Athena rin ang dahilan kung bakit biglang nawala si Tani. Binalibag si Tani sa kanyang tabi at tumubo ito na may kasamang dugo. Lalong nakaramdam ng takot si Melody sa sitwasyon ni Tani. Tani ang dalawang yan. Tiyak hindi sila makakawala. Lilipat tayo ng hideout. Sigaw ni Athena at lumabas ito ng kwarto. Napatingin si Melody kay Tani na halos pikit ng isang mata. Tani, kaya mo pa ba? Naiiyak niyang tanong. Tumango naman ito. Kaya ko pa. Ang baby ko, Melody, kailangan niya pa ako. Umiiyak naman itong tugon. Nagsimula silang talian ng apat na lalaki. Kuya, para nyo ng awa, pakawalan nyo na po kami. Umiiyak na pakiusap muli ni Melody. Ibibigay ko kahit anong gusto ninyo. May pamilya kayo kaya alam kong alam nyo ang pakiramdam ang mapunta sa gantong sitwasyon. Ayaw pa namin maiwan ang mga anak namin. Huwag kayong palinlang kay Athena. Napakatuso ng babaeng yon. Miss, gaya ng sabi namin kanina, hindi kami tumatalo sa kung sinong kausap namin. Ngayon, kung naniniwala kayong swerte, magdasal na kayo na sana'y swertehin kayo. Namayani na naman ang tawanan sa apat na lalaki. Sunod ngang tinakpan ng mga ito ang kanilang bibig gamit ang tape at tinakpan ng sako ang kanilang ulo. Bago pa sila buhatin, nakarinig na sila ng sunod-sunod na putok mula sa mga baril. Naging alerto ang pandinig ni Melody, galon din ng mga lalaki. Kaagad nilang ibinaba si na Melody at Tani, tsaka tumingin ang isa sa bintana. Nalinti ka na. Mukhang nasundan na tayo ah, sambit ng isang lalaki. Si madam, nasa na kaya? Ilang sandali pa nang makarinig sila ng tunog ng helicopter mula sa rooftop. Tinawagan isang lalaki ang cellphone number ni Athena. Ang tatlo na may nakaamba na ang kanilang mga baril sa posibilidad na pumasok na ang mga polis. Ayaw sumagot ni madam. Mukhang pinabayaan na tayo ah. Galit na sigaw ng leader ng apat. Boss Raul, hindi tayo pwedeng makulong. Ayokong maiwanan ng pamilya ko. Reklamo ng isa.
Pinapag-aral ko pang kapatid ko. Hindi rin ako pwedeng makulong. Reklamo pa ng isa. PWD ng asawa ko, hindi siya pwedeng mag-isa na lang? Sunod na reklamo pa ng isa. Ang tatlo ay halos problemado na. Natitiyak din nila na kung di pa patay ang ilan nilang kasama, marahil nahuli na to ng mga pulis. Napasabuno tuloy sa buhok ang kanilang leader dahil sa problemang kaharap nila. Gumawa naman ng ingay si Melody at gumalaw. May gusto siyang sabihan at kagad na mga intindihan niyo ng isa sa mga lalaki. Oh, anong gagawin mo? Naguguluhang tanong ng leader. Tama ang babaeng ito, boss. Tuso si madam. Heto nga't pinabayaan niya tayo rito eh. Tuluyan itong tinanggal ang nakatakip sa ulo at bibig ni Melody at Tani. Matutulungan ko kayong magmakulong. Pakawalan niyo kami at akong bahalang magpaliwanag sa mga pulis. Pakikiusap mo na ni Melody. Nagkatinginan ng apat na lalaki. Sabay-sabay silang naging alerto nang may marinig silang mahinang tunog. Tunog na parabang katulad sa bomba. Ano yun? Tanong ni Melody. Hindi ko alam. Hindi naman galing sa cellphone ko. Sambit ng leader. Bomba! May bomba dito! Bulong ni Tani. Tiningnan na isang lalaki ang likod ng pintuan at doon natagpuan ng 3 bombang bumibilang na mula sa bilang na 2 minuto. Nanlalaki ang mga mata nito. Bomba nga! Sigaw nito. Talagang papatayin tayo ni madam? Halika na at tulungan natin tong dalawa. Tulong-tulong ang apat na kalagan sa Melody at Tani at sabay-sabay silang lumabas ng silid. Mula malayo nakita nila ang mga polis na nakatutok ang baril sa kanila. Huwag kayong magpapaputok. Umalis na kayo. Kumakaway na sigaw ng isang lalaki. May bomba sa building na ito. Alis ka! Sigaw naman ng isa. Huwag kayong magpapaputok sa baril ninyo. Kumakaway din na sigaw ni Melody habang hawak niya ang kanyang belo at ito ang ginagawang flag sign. Noong una, naguguluhan si Apollo na makita sila kasama ng apat sa tauhan ni Athena. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ni Melody ay kaagad silang lumipat ni Epifanio at binuhat si Melody at Tani. Mabilis silang lumabas ng lumang gusali. Nagpakalayo-layo sila pati na ang mga pulis bago to tuluyang malakas na sumabog. Ang anak ko nga pala. Nasaan ang anak ko? Umiiyak na tanong ni Tani. Yon ang hindi po namin alam. Dumating si madam nang walang dalang sanggol. Saan niyo ba siya iniwan? Napaupo si Tani dahil sa panlulumo. Kagad siyang inalalayan ni Melody at tinaluhan. Mahahanap din natin siya. Hindi titigil ang mga pulis hanggat hindi nahuhuli si Athena. Tani! Napatingin sila sa sumigaw na lalaki. Doon nakita nila si Melvon na tumatakbo habang bitbit ang sanggol sa bisig nito. Melvon, ang baby ko! Dali-daling sinalubong ni Tani si Melvon at kaagad na niyakap ang anak nito. Niyakap din na mahigpit ni Apollo si Melody. Sobrang natakot ako na hindi kita makita. Patawad at hindi ko kayo nailigtas kaagad. Kung hindi dahil kay Tani, hindi namin malalaman ang hideout ni Athena. Kamusta mga bata? Okay lang ba sila? Oo, at nasa mabuting kalagayan na sila. Salamat naman sa Diyos. Pero paano nang gagawin natin gayong nakatakas pa rin si Athena? Naiiyak na tanong ni Melody. Umiling si Apollo. Not now, love? Ang nagmamaneho sa helicopter niya ay nagsibilyan din na pulis. Sinabi ni Tani ang tungkol sa tiyuhin namin at yon ang una naming pinapuntahan kanina at ipinahuli. Pinaamin din siya ng mga pulis kaya alam din namin ang plano ni Athena na pagtakas. Akala yata ng mga hayop na yon, mahuhuli nila ako? Sigaw ni Athena at sinundan pa iyon ng malakas na tawa. Sigurado ko, lasog-lasog na ang katawan ngayon ni Melody. Sunod-sunod ko na silang papatayin at madali na lang yun gawin. Napakunot naman ang noo si Athena nang mapansin na masyadong marami ang mga tauhan niya na nakasakay sa helicopter. Hindi ba't sinabi kong 2 lang ang susundo sa akin? Bakit kayong 4 naririto? Kunot noon niyang tanong. Nagtingin na ng 3 lalaki bago magsalita ang nagmamaneho. Kinailangan po namin ng 2 pa in case na kailanganin niyo ng tulong kanina. Inihahanda lang po namin ang aming mga sarili. Napaisip siya. Alam ng mga tauhan niya kung anong dapat na gagawin. Napatingin siya sa mga katawan nito. Di niya matanda ang may mga tauhan siyang ganito kalalaki ang mga katawan. Halos mga adik, kawatan, at tambay ang kanyang kinuha dahil mas madali silang mga utuin.
Nagkunwari siyang tumango. Si Vito, naroon na ba sa meeting place? Opo, naroon na. Napangisi bigla si Athena. Nagmumura siya sa kanyang isipan dahil mukhang hindi niya mga tauhan ng mga ito. Lihim niyang kinuha ang baril na nasa kanyang binti. In case kailanganin niyang lumaban, handa siya. Gaya ng nasa plano sa mansyon ng Luxor siya ibababa ng helicopter. Naisip niyang wala ang mga tao ron kaya may pagkakataon siguro siya na naroon ng kambal at walang mahigpit na bantay dahil abala ang mga ito sa paghahanap kay Melody. At madali lang sana itong kunin. Ngunit paano niya gagawin yon kung ang mga lalaking kasama niya ay hindi niya tauhan? Leven? Lexus? Tawag niya sa kambal nang makababa siya. Ang tatlo namang pulis di na nag-aabang na hulihan si Athena, ngunit mabilis tong tumakbo papasok ng mansyon at pinaputukan sila ng baril. Nilayo ng driver ang helicopter dahil maaaring patamaan to ng bala at sumabog pa doon. Na makapasok sa loob ng mansion si Athena, kaagad nakunot ang noon niya. Walang bakas na may tao sa mansyon. Kaagad niyang ibinato ang mga flower vase. Lintik, mukhang naisahan nila ako. Mga hayop, galit niyang sigaw. Naging mas alerto siya sa kanyang paligid. Tinawagan niya si Melvin ngunit hindi ito sumasagot. Sunod na tinawagan niya ang kanyang tiyuhin at laking pasasalamat niya nang sagutin ito ang tawag. Uncle, where are you? Magpadala ka ng mga tauhan dito sa mansyon. Mukhang napapalibutan na ako ng mga pulis. Talagang napapalibutan ka na nila kaya sumuko ka na. Tugon ito mula sa kabilang linya. Anong sinasabi mo? Nahihibang ka na ba? Sumuko ka na, Athena. Boses iyon ni Atlas at nanlaki ang mga mata niya nang napagtanto kung ano ang nangyayari. Traidor kang matanda ka, papatayin din kita. Hindi ako nagtraidor. Nahuli nila ako, gaga ka? Ayusin mo ang pananalita mo dahil dawit lang ako sa gulong pinasok mo. Buisit, ikaw ang papatayin ko kapag nakalabas ako rito sa kulungan. Tama na yan. Athena, hanggat may oras pa, sumuko ka na. Si Atlas muli ang nagsalita. Hindi ako susuko. Kung mamamatay ako, ay di mamamatay. Patay na rin naman si Melody. What are you talking about? Melody is alive. She's safe and thank God. Mukhang wala ka talagang balak sumuko. Wala na kaming magagawa pa kung anumang gusto mong gawin sa buhay mo. Athena, sumuko ka na bago pa mahuli ang lahat. Maawa ka sa sarili mo. Boses yon ni Melody. Pinatay na ni Athena ang tawag. Paanong buhay pa si Melody? Talaga bang ito na ang katapusan niya? Pero hindi pa siya nakakaganti. Hindi maaaring dito na lang matatapos ang lahat? Tumawag naman ng isang pulis kay Apollo. Sir Apollo, positive. Narito na po kami sa mansyon ninyo. Nakapalibot na rin ang mga tauhan namin sa lugar. Nasa loob si Athena at nagawa kaming paputukan. Huwag niyong hahayaang makatakas pang babaeng yan. Papunta na kami dyan. Di naman mapakali si Melody nang marinig niya ang balita. Hindi, ayokong umalis ka sa tabi ko, Apollo. Naluluhan niyang sambit. Kasalukuyan nandon si Melody sa main police station. Kasama niyang buong pamilya nila. Kabilang na ang kambal. Hindi niya malayo sa kambal ng mga oras na to dahil hindi nila alam ang takbo ng utak ni Athena. Ang daddy naman ni Apollo nasa ospital dahil natake daw sa puso ng araw ng kanilang kasal. Ang nagbabantay ngayon ay si Melandro. Huhulihin lang namin siya. Hindi ito matatapos hanggat di nahuhuli si Athena. Pero kaya naman sigurong gawin niyo ng mga pulis. Natatakot ako, wag mo kaming iwan ng mga anak mo. Naluluhang tugon ni Melody. Hinalikan siya ni Apollo sa noo. Babalik ako para sa inyo. Sobrang laking kasalanan ginawa ni Athena at gusto kong makikita ng dalawang mata ko na pagbabayaran niya yun sa kulungan. Hiniling sa akin ni Daddy na kung maaari huwag masaktan si Athena. Naging mahalaga pa rin siya kay Daddy at siya lang nag-iisang babaeng anak na itinuring ni Daddy. Gusto niyang buhay na mahuhuli si Athena, huwag kang mag-alala dahil mag-iingat ako. Si Atlas muna ang bahala magbantay sa inyo at dadalhin kayo sa ospital. Mag-iingat ka, Kuya Apollo. Mag-iingat ka, anak. Sambit ng Daddy ni Melody. Opo, titiyakin ko pong makakabalik ako ng ligtas. Wala nang nagawa pa si Melody nang tuluyan nang umalis si Apollo. Napayakap na lang siya sa kanyang ama at saka umiyak. Pinagdarasal na lang niyang sana matapos ang lahat ng ito. Nakarating naman kaagad si Apollo sa mansyon. Pinaliwanag sa kanya ng Chief Commander kung nasang parte ng bahay si Athena. Chief, susubukan ko siyang kausapin at pasukuin na lang. Masyadong delikado ang nais mong gawin, Sir Apollo. Sa tingin niyo po, ilang armas ang dala ni Athena? Tanong ni Epifanio.
Sa ngayon, hindi pa namin alam. Bukod sa baril na ginamit ito kanina, malamang may naitatago pa siya sa baril sa loob ng mansyon. Iniabot kay Apollo ang megaphone. Athena, sumuko ka na. Napapalibutan ka na ng mga pulis. Kung mahal mo pa ang buhay mo, mas mabuting sumuko ka ng matiwasay, sigaw ni Apollo. Narinig naman yon ni Athena at mas lalo lamang siyang nagalit. Basta siyang pinapasuko. Matapos lahat ng pinagdaanan niyang hirap sa kulungan, mas pipiliin niya na lang mamatay. Nakita niya isang mahabang tali na kanyang kinuha galing sa basement. Tinali niya yon na mahigpit sa doorknob at tinali niya ang kabilang dulo paikot sa kanyang leeg. Susuko na ako, huwag kayong magpapaputok. Sigaw niya at dahan-dahang lumabas sa veranda. Huwag kayong magpapaputok, susuko na ako. Umiiyak niyang sigaw. Tinapon ang baril na hawak. Lihim na umakit na ang mga pulis patungo sa kwarto kung nasan si Athena. Narinig ni Athena na binubuksan na ng mga ito ang pintuan. Buksan mo ang pinto. Miss Athena, sigaw na isa sa mga pulis. Gusto ko munang makausap si Apollo. Unti-unti namang naglakad si Apollo at nakatingin kay Athena mula sa veranda. Naalala mo pa ba? Yung mga bata pa tayo, palagi mo akong pinagtatanggol. Ang sabi mo sa akin, ako ang prinsesa mo, na mahal mo ko. Kahit kailan hindi ko nisip na darating tayo sa puntong to. Minahal lang naman kita, may masama ba doon? Mali ba ang mahalin kita, gayong hindi naman tayo tunay na magkapatid? Hindi maling mahalin mo ko. Ang maling nagawa mo ay dahil sa sobrang pagmamahal mo sa akin, nakakagawa ka ng mga mali sa ibang tao. Malaking kasalanan ang mga ginawa mo, Athena. Sapat ba ang buhay ko para pagbayaran ko ang lahat ng iyon? Kapag ba namatay ako, mababayaran ko na ba ang kasalanang nagawa ko? Hindi, dahil hindi maitatama ang maling nagawa mo ng isa pang pagkakamali. Kaya sumuko ka na. Ang batas ng taong siyang bahalang magparusa sa'yo. Daddy still wants you to be safe. Sinungaling. Yon ang nasa isip ni Athena. Lahat sila pinagkaisahan siya. Lahat sila walang pakialam sa kanya. Unti-unti tumungtong si Athena sa upuan na nasa veranda. Anong ginagawa mo? Huwag mong gagawin yung binabalak mo. Hindi ako susuko, Apollo. Mamahalin kita hanggang sa kamatayan ko. Tuluyang tumalon na si Athena. Sa veranda, kasabay ng pagbukas ng pintuan. Sasaluhin dapat siya ni Apollo, ngunit kaagad na nahigit ng tali ang leeg nito, kaya lumambitin at nasakal ang leeg nito. Hindi alam ni Apollo na may tali ang leeg ni Athena. Hanggat may lakas pa si Athena, nagawa niya pang pumiglas at kunin ng baril sa kanyang bewang. Hindi inaasahan ni Apollo ang paglabas nito ng baril, kaya hindi kaagad siya nakakilos. At magsasama tayo sa kamatayan, Apollo. Mamahalin natin ang isa't isa. Huling sigaw ni Athena, tsaka mabilis na binaril si Apollo na siyang kaagad na tumama sa dibdib nito ang bala, dahilan ng pagtumba ni Apollo. Pagkatama ng bala ng baril sa dibdib ni Apollo ay kaagad siyang tumumba. Nakatingin siya sa kalangitan habang naririnig ang matinis na tunog. Halos mapaubo siya dahil sa sakit sa kanyang dibdib. Habang si Athena nasa lapag pa rin dahil binaril ng pulis ang taling nagsasakal sa kanyang leeg. Umuubo rin to habang nahihirapang na huminga. Bahagya pa itong sumilip kay Apollo at nalaglag ang kanyang luha. Patay na rin dapat ako, bulong niya. Hindi dapat si Apollo lang. Magkasama dapat kami. Till death do us part. Mabilis na nilapitan ni Epifanio si Apollo. Hoy, sira ulo ka. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Umiiyak na sigaw ni Epifanio. Mawawalan ako ng malaking pera? Dagdag pa nito. Para namang nainis si Apollo sa kanyang narinig, kaya bigla siyang umupo at binatukan ito. Ang akala ko pa naman natatakot kang mawala ako dahil kaibigan mo ko. Yan pala pera lang din ang iniisip mo. Singhal ni Epifanio kay Apollo. Buhay ka pa? Gulat na tanong ni Epifanio. Salamat naman. Well, salamat dito. Saka binuksan ni Apollo ang suot na polo at ipinakita ang suot niyang bulletproof. Hindi. Umiiling-iling na sambit ni Athena. Kaya sabay napatingin dito si Apollo at Epifanio. Athena Luxerio, inaaresto ka namin dahil sa patong-patong na kaso mula sa pagpatay, pagkidnap at attempted murder. Sunod-sunod na pulis ang lumapit kay Athena at tinawakan sa pinusasan ito. Habang lumuluha at nagpupumiglas pa. Hindi. Mamamatay tayong sabay, Apollo.
Sigaw niya ng malakas. Kaagad namang tumayo si Apollo at tinulungan siya ni Epifanio. Naglakad siya papalapit kay Athena. Walang tayo, Athena. Magising ka na sa katotohanan na walang tayo. Kahit kailan na hindi tayo magsasama. Ngayon wala ka nang magagawa pa, Athena. Kailangan mo na ngayong pagbayaran lahat ng kasamaang ginawa mo. Saad ni Apollo dito. Hindi. Ayokong makulong. Patayin niyo na lang ako kaysa bumalik ako sa emperong pinanggalingan ko. Malakas sa sigaw ni Athena at inalala ang mga babaeng nakasa niya noon sa kulungan. Di naman na nagsalita pa si Apollo. Tinanguan na lamang nito ang mga pulis na may hawak kay Athena. Pilit nila itong sinasakay sa police patrol at doon naiwan silang dalawa ni Epifanio kasama na iba pang mga police investigators and medic. Napabuntong hininga siya. Sa wakas, tapos na rin. Siguro naman sa ngayon hindi na siya makakalabas pa ng kulungan. Baka nga hindi siya sa kulungan dahil sa tingin ko wala na siya sa sarili. Ibang-iba na siya sa Athenang nakasabay niyang lumaki at iba pa rin talagang nagagawa ng pag-ibig. Kayang-kaya ka nitong baliwin at paikutin. Maayos naman kami noon. Hindi ko maintindihan kung talagang ito ba ang nakatadhana na mangyari o dahil ito rin ang pinili namin. Hindi naman kasi mapipilit ang mahalin ng isang tao. Oo, alam ko. May kasalanan ako kahit paano kung bakit naging ganon si Athena. Pero nasa kanya pa rin kung ano ang gagawin niyang desisyon sa buhay niya. Basta ang mahalaga ngayon, makuha na ni tita ang hustisya para sa pagkamatay niya at magkaroon na rin ng katahimikan ang pamilya ni Melody. Kaya let's go na, dahil baka nag-aalala na yun sa'yo. Inakbayan ni Apollo si Epifanio habang kapwa sila nakangiti. Ngunit ramdam ni Apollo ang tila mahapdi sa kanyang dibdib. Nakakailang hakbang pa lang siya nang biglang nanlabo ang kanyang paningin, dahilan kung bakit sila napahinto sa paglalakad. O bakit? May nakalimutan ka pa ba? Tanong ni Epifanio. May tama yata ako ng bala. Mahinang sambit ni Apollo. Tuluyan nang nawala ng malay si Apollo habang si Epifanio naman napasigaw ng tulong habang nasa bisig niya si Apollo. Mabilis na lumapit ang paramedic at sinakay sa stretcher si Apollo. Habang umaandar ang ambulansya, tinanggal ng dalawang doktor ang suot niyang bulletproof. Doon nakita niyang isang butas na maaaring tinagusan ng bala. Halos hindi naman mapakali si Epifanio dahil sa nakikitang pag-agos ng dugo mula sa dibdib ni Apollo. Ano, Dok? Malalim po bang sugat na natamo niya? Naluluhan ng tanong ni Epifanio. Sa tingin ko hindi naman ganun kalalim. Tugon ng doktor at sa halip, kinabitan si Apollo ng swero at may itinurok dito. Sa ngayon, kailangan natin na madala kaagad siya sa emergency room dahil hindi kompletong gamit na dala dito sa sasakyan. Isa pa, kailangan natin ng masalina na siya ng dugo dahil medyo marami ng dugong nawala sa kanya. Sambit pa na isang doktor. Kagad namang kinuha ni Epifanio ang kanyang cellphone. Tinawagan si Luhan. Sinabi niya rito ang nangyari at ganon din kay Atlas. Atlas, on the way na kami ngayon dyan sa ospital. May tama ng bala si Apollo? Ano? Bakit? Ano nangyari? Nahuli na ba si Athena? Nabaril siya ni Athena, pero nahuli na rin ito. Kung maaari, wag mo nang sabihin kay Melody ang nangyari dahil baka makasama sa kanila ng baby niya. Kasalukuyan namang nasa tabi ni Atlas si Melody ng mga oras na yon. Ano? Anong sabi? Si Apollo ba yan? Nahuli na ba nila si Athena? Kinakabahan naman na tanong ni Melody. Halos hindi makatingin na maayos si Atlas. Kahit man siya'y kinakabahan sa kung ano ng sitwasyon ni Apollo. Hindi maaaring may mangyaring masama sa kuya niya. Atlas, what is it? Sabihin mo sa akin sino nakausap mo. Sambit naman yon ng daddy niya. Napahilamo si Atlas sa kanyang mukha at makailang beses nagpalakad-lakad sa harapan nila. Nag-aalala siya ngayon kay Apollo, ngunit nag-aalala din siya para kay Melody at sa daddy niya. Atlas, ano ba? Hindi mo ba ako naririnig? Muling tanong ng daddy niya. Dad, Melody, si Kuya Apollo kasi... Ano? Ano tungkol sa kanya? Pabalik na ba siya? May luha nang dumadaloy sa pisngi ni Melody dahil pakiramdam niya hindi magandang balita ang sasabihin ni Atlas. Ano? Sabihin mo. Sigaw niya pa rito. Oo, patungo na sila dito pero may tama raw ng baril si Kuya Apollo. What? No! Bumakas ang galit at pag-aalala kay Melody at sa kanyang daddy. Kaagad siyang lumapit para pakalmahin ang mga ito.
Pero wag kang mag-alala dahil hindi naman daw malalim ang sabi ni Epifanio. Kumalma muna kayo dalang mahalaga naman nakaligtas siya. Si Athena naman nahuli na ng mga pulis. Tuloy-tuloy ang agos ng luha ni Melody dahil sa narinig. Hindi siya mapalagay hanggat di niya nakikita ang totoong sitwasyon ni Apollo. Hindi ito dapat mangyari dahil sinabi niyang babalik siya sa akin ng ligtas. Wala na siya, Melody. Hindi niya kinaya. Wala nang kaibigan namin. Umiiyak na sambit ni Epifanio na makapasok ako ng kwarto ko sa naroon si Apollo. Nakahiga ito at natatakpan na ng puting kumot ang kanyang mukha. Dahan-dahan akong lumapit dito habang sapo-sapo ang aking dibdib at umiiyak. Hindi siya po pwedeng mawala. Umiiyak kong sambit habang nakatitig sa kumot na nagtatakip sa kanya. Hindi ko akalaing ito ang magiging wakas naming dalawa. Paano na ako? Paano na ang mga anak namin? Love, bumangon ka na dyan. Mahal na mahal kita, please wag mo naman akong iiwan. Hindi ko kaya. Hinawakan ko ang kanyang braso dahil sa hindi ko kayang makita ang kanyang mukha na wala ng buhay. Pakiramdam ko tuluyan akong mawawalan ng malay kapag nakita ko siya sa sitwasyon na hindi na siya babalik pa. Inigpitan ko ang pagkakahawak sa kanyang braso habang umiiyak ako. Aray! Fuck! Nagulat na lamang ako nang bigla itong sumigaw. Dali-dali akong napatayo dahil sa takot. Sumigaw si Apollo. Utal ko ring sigaw kay Epifanio at Luhan. Gumalaw pa ito at tinanggal ang kumot na tumatakip sa mukha niya. Ano ba to? Bakit nakitakip ako ng kumot hindi pa naman ako patay? Tsaka sinong pumisil sa braso ko? Nang tingnan ko si Epifanio ay mga nagpipilit ng tawang dalawa. Naramdaman ko ang pagkapahiya dahil sa ginawa ko. Ang sabi kasi nila patay na si Apollo. Oh, love, nandyan ka na pala. Sorry hindi ko namalayan ng pagdating mo. Nakaidlip kasi ako Di na natuloy pa ang sasabihin ni Apollo dahil kaagad kong kinuha ang isa pang unan at inihampas iyon sa kanya. Aray ko, bakit ba? Sunod ko namang hinampas si Epifanio at Luhan na tawa pa rin ng tawa. Mga buwisit, akala ko patay ka na Iyak pa ako ng iyak, yun pala pinagtitripan lang ako ng dalawang to. Napatay naman si Apollo kila Epifanio. Mga siraulo talaga kayo. Alam niyo naman na buntis ang asawa ko. Paano kung may mangyaring hindi maganda sa kanya? Papatayin ko talaga kayo It was Epi's ideal, sambit ni Luhan. Akmang babangon si Apollo sa higaan niya. Nang mabilis naman tumakbo si Epifanio at Luhan paglabas ng hospital room ni Epifanio at naiwan kaming dalawa dito. Muli akong humagulhol ng iyak at lumapit kay Apollo tsaka ito niyakap na mahigpit. Akala ko talaga wala ka na. Hindi ko makakaya kung gano'n nga ang mangyayari. Ano ka ba naman? Hindi ba't sinabi kong babalik ako sa ng ligtas? Well, ito. At napuruhan ako pero buhay pa naman ako. Tsaka isa pa, malakas ako kay Lord kaya hindi niya ako kukunin kaagad. Nagawa pang magbiro ni Apollo habang nakangiti. Mahal na mahal kita, Apollo Luxerio. Hindi ko mapigilang hindi sambitin ang mga salitang yon. At mahal na mahal din kita. Kayo ng mga anak natin, higit pa sa buhay ko. Matapos sabihin niyo ni Apollo, siniil nito na matamis na halik ang aking labi. Sa dami ng pinagdaanan naming dalawa, eto na, at sa wakas, magkakaroon na ng kapayapaan sa buhay namin. Never ako naghangad ng malaking kahilingan sa Diyos. Tayong kaligtasan lamang ng mga mahal ko sa buhay at tinupad naman niya yon. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Melody at Apollo. Sana po ay makapagbigay ako ng aliw at inspirasyon sa bawat isa. Sa ngayon, masayang nagsasama ang mag-anak kasama ng bago nilang sanggol. Naging maayos ang samahan ng mag-ama ni Apollo at ng daddy niya. Naging matibay na rin ang samahan ng magkakapatid, si Atlas. Lahat ng pagsubok, sakit at pagdurusa, nalagpasan nila na siyang lalong nagpatibay sa pundasyon ng pagkasama nila bilang mag-asawa. Samantalang si Althea hindi nakayanan ng lahat. Tuluyan tong nasiraan ng ulo at kinitil ang sariling buhay. Siya ang pumili ng kanyang kapalaran. Muli po, maraming salamat po at sana po muli niyo akong samahan sa panibagong kwentong ibabahagi ko sa inyo.